Magandang hapon po mga kababayan. Kayo'y nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante. Ako po si Waynes, kasama niyo sa kwentuhan at sa pagsiservisyo sa bayan. Ako naman po si Julie. Mapagpalayang pagbati po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan nating migrante sa bawat sulok ng mundo. Samahan niyo kami sa ating episode 44 ngayong January 21, 2024 at ating alamin kung ano ba ang sigwa ng unang sangkapat o first quarter storm. So today, we will talk about this week's top news dito sa Canada at sa Pilipinas. Mapakikinggan din natin ang kantang awit ng Mendiola. At syempre, hindi po matatapos ang ating episode kung wala ang Pinoy Tayo segment kung saan mapakikinggan natin ang interview with Hermie Garcia, publisher-editor of The Philippine Reporter and an activist during the dictatorship of Marcos Sr. Hindi rin makukumpleto ang ating episode kung wala ang latest community listing sa GTA. So simulan na natin para sa ating top news this week. Para sa unang balita, mula sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP. Ito po ang kanilang pahayag. Si Danilo Cadaning Ramos, tagapangulo ng organisasyong magsasaka na Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, ay isinasa ilalim sa iwalang tigil na surveillance ng mga hindi kilalang lalaki na pinaniniwala ang mga intelligence agents ng gobyerno. Ang pinakahuling dokumentadong insidente ay nangyari noong January 3 at 15 kung saan hinahanap ng mga nakamotorsiklong lalaki ang kinaroroonan at tirahan ni Cadaning sa Malolos City, Bulacan. Sa isang insidente, nagtatanong pa ang isa sa mga intelligence agents. Ang sabi, taga saan ba si Danilo Ramos? Matagal na namin siyang hinahanap kasi terorista siya, unquote. Itong mapanganib na at garapal na kaso ng terror tagging ay direktang banta sa buhay ni Cadaning, ng kanyang pamilya at iba pang lider ng magsasaka at miyembro ng KMP at ng kabuang progresibong kilusang pisante. Pansin ng KMP at ng grupong Tanggol Magsasaka na tumaas ang pagbabantay at panggigipit laban kay Cadaning mula noong nakaraang taon. Pagkatapos ng dokumentadong surveillance incidents laban kay Cadaning noong August 2023, ang Tanggol Magsasaka ay agad na nagsumite ng mga ulat at nagsagawa ng dialogue sa Commission on Human Rights upang i-expose ang state-sponsored rights violation. Quote, hinihiling namin na itigil na ang harassment laban kay Cadaning, hinihiling namin na itigil ang mga pag-atake laban sa mga magsasaka at masang magsasaka na nagpapakain sa bansa. Unquote. Kung naalala po natin mga karadmig, nakapanayam natin dito sa radyo si Cadaning noong October last year sa tema ng Peasant Month at World Hunger Day. Inihayag niya ang sanhi ng krisis sa pagkain sa Pilipinas at ang solusyon dito na tunay na reforma sa lupa, pambansang industrialisasyon at palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain. Ayan, itigil na po ang pagre-red tag at paghaharas kay Cadaning, isang pisanteng aktivista. At sa pangalawang balita, mula sa Codao, groups slam EDSA Puera video as deceitful and misleading. Ang bungad sa taong 2024 ay isang advertisement na inere sa mga telebisyon sa Pilipinas na nagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa 1986 EDSA People Power. Ang advertisement ay mula sa kumpanya na Gana Atienza Avisado Law. Nagkakalat ito ng mensahe na ang 1986 Constitution ay ang sanhi umano ng pagpapabaya sa social services at corruption sa gobyerno at ang naging hadlang sa foreign ownership of land and business na nakakatulong daw sana sa ekonomiya ng bansa. Isa sa mga agaran na bumatikos ng ad na ito ay ang Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law o CARMMA o KARMA. At sinabi nilang itong advertisement ay mapanlin lang at may hangarin na magpalawak ng misinformation. Ayon sa KARMA, quote, in fact, this provision in the 1987 Constitution was included to remedy the Marcos dictatorship's unhampered exposure of the Philippine economy to foreign plunder to the detriment of local production, especially manufacturing. This, coupled with the Marcos' clique's own rapacity, bled our country dry. Unquote. Yan po.
Malamang konektado ito sa panibagong pagtutulak sa Chacha or Charter Change. Panahon na ba para payagan ang kasalukuyang estado na baguhin ang konstitusyon na itinayo matapos patalsikin ang diktadurang ama ni Marcos Jr.? Hindi ba't kaya nga ito binago matapos ang EDSA People Power ay para hindi na maulit ang luklok na pagbebenta ni Marcos Sr. ng ating bansa sa mga dayuhan? Sabi nga sa dulo ng advertisement, this is a paid advertisement daw. So sige, paid by who? I-reveal na ito. Para sa pangatlong balita mula sa Rappler. Why Canada wants closer ties with the Philippines in 2024? Noong January 11, bumisita sa Manila ang Canadian Minister of International Development na si Ahmed Hussein para makipag-usap sa iba't ibang Philippine officials tulad ni Environment Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga at National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan. Ang layunin ng kanyang pagbisita ay para palakasin ang ugnayan ng Canada at ng Pilipinas. Dala rin ni Hussein ang mga plano ng Canada sa ilalim ng Indo-Pacific Strategy. Umaabot sa 15 million Canadian dollars o approximately 625.8 million pesos ang pinaplanong quote-unquote aid para sa Pilipinas mula sa Canada. Ang isa pang napag-usapan ay ang potential na foreign investment mula sa Canada sa mga pangunahing serbisyo sa Pilipinas tulad ng energy industry, infrastructure at agriculture. Pero ano ang talagang pakay ng Canada? Mga mineral sa ating bansa. Mayaman ang Pilipinas sa mga mineral. Ito po ang sabi ni Hussein. Quote, one of the areas that we're really quite keen to pursue with the government of the Philippines, the people of the Philippines, is the area of critical minerals. The Philippines is the 5th most mineralized country on earth. The crass reality is we cannot have a clean energy, a green energy transition without critical minerals. Unquote. Ano nga ba ang critical minerals? Critical minerals include copper, lithium, nickel, cobalt, and rare earth elements. Kaya pala magbubukas daw sila ng Indo-Pacific Agriculture and Agri-Food Office branch sa Manila. Anong ibig sabihin nito para sa ating mga pisante, magsasaka at mga katutubo? Ang sabi nga ni Dr. Chandu noong patungkol dito, quote, Canadian mining companies are complicit in the violations of the rights of indigenous peoples, not only because there is no free, prior, and informed consent, but also in the violation of their rights to their land and way of life, unquote. Dito mismo sa Canada ay hindi maayos ang kanilang pagtrato sa mga katutubo at sa kalikasan. Kaya't patuloy na kumakampanya ang Grassy Narrows First Nation laban sa pagmimina at pagtutroso. Ito ang kanilang panawagan. Quote, Ontario has broken their own rules and granted 8 mining permits to 3 companies on Grassy Narrows territory without even notifying the community. At the same time, Ontario is starting to plan renewed industrial logging on Grassy Narrows land. These violations would compound the harm that mercury, clear-cut logging, hydro dams, and residential schools have already done to Grassy Narrows lives, lands, and way of life. Hindi nakapagtataka na nagkakasundo si Marcos Jr. at si Trudeau. Pareho sila ng gawain. Balita ko nga ay may planong pumunta dito sa Canada si Marcos Jr. ngayong taon. Malamang ay isa lang sa marami niyang destinasyon yan, no? Kasi nga last year, 11 times siyang lumabas ng Pilipinas at pumunta siya sa 9 na bansa at doon winaldas niya ang pera ng taong bayan. Mas mataas nga ng 58% ang budget ni Marcos this year para sa mga paglipad-lipad niya. So, baka mas maraming bansang pupuntahan at pagbebentahan ng Pilipinas. At para naman sa huling balita mula sa Al Jazeera, mga update patungkol sa Palestine. Nireject ni Netanyahu ang suggestion ni Biden na open siya para sa two-state solution. Ang reply ni Mustafa Barghouti, isang Palestinian politician at head ng National Initiative Movement. Ang sabi niya, it's an attempt to normalize the continuation of the genocide of the Palestinian people. And it appears to be an attempt by Biden to avoid his expected defeat in the 2024 US presidential elections
due to the majority of the American people's rejection of his policy of supporting the barbaric aggression against the Palestinian people in the Gaza Strip and the West Bank. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Natunghayan po ninyo ang mga balita at ngayon naman magbalik tanaw tayo sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Hello po! Ako ulit si Julie and welcome to Filipino Word of the Week, where we will share a new Filipino word each week from different languages in the Philippines. Did you know that there are approximately 130 Philippine languages in the Philippines? As validated by the Komisyon sa Wikang Filipino, the main languages include Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Waray, Bicolano, and many more. For this week, we bring you the Tagalog word sigwa. Ang sigwa ay maaaring tumukoy sa anuman sa mga sumusunod na salita: bagyo, pagsalakay, silakbo. Ang salitang sigwa ay ginamit din sa nobelang pinamagatang Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal. So gamitin natin ito sa pangungusap. O sige, ito ang aking sentence. Ang sigwa ng unang sangkapat o First Quarter Storm o FQS ay tumutukoy sa mga protesta, marcha at pag-oorganisa ng sambayanan laban kay Marcos Sr. noong unang sangkapat o nung First Quarter Storm ng first quarter ng taong 1970. Mula January yan hanggang March, sama-sama ang mga sektor ng estudyante, kabataan, manggagawa, magsasaka, kababaihan at iba pa sa kalye na nagpoprotesta, nagtitipon at inaaral ang lipunan. Hindi bababa sa 10,000 ang mga umaattend sa kanilang mga protesta at rally, umabot pa sa 100,000 na katao sa ibang mga protesta. Kaya tumpak naman itong paglalarawan sa panahong ito bilang sigwa, no? Or yung sabi nga ni Tita Julie, bagyo, no? Dahil ayan, tinatawag na the First Quarter Storm. Yeah. Ang FQS o First Quarter Storm ay isang magandang paalala sa kakayahan ng masa na lalo na sa kabataan sa pagpapalakas ng pagkakaisa ng taong bayan at pagpabago ng ating lipunan. Gamitin naman natin ito gamit ang salitang silakbo. O ano ang kahulugan ng silakbo? Ito yung kulo o sulak ng dugo. Silakbo. Lagablab, parang biglang siklab. Ganun. Ito ang pangungusap. Nakabaril siya dahil sa matinding silakbo ng kanyang damdamin. O di kaya, sumilakbo sa kanyang utak, sumilakbo ng sumilakbo ang kinukuyom na inis. Kumbaga sa tula. Ang silakbong pampanitikan ay naapula nang biglang ibaba ang batas militar noong ika-21 ng Setyembre 1972. Salamat po sa pakikinig. Join us again next week to learn another Filipino word. Talagang mag-tune ang ating mga kababayan sa segment na ito dahil it's a really good way to expand our vocabulary. Maraming salamat, Tita Julie, at para sa susunod na segment, lumubog tayo sa ating kulturang Pilipino. Nais niyo bang makadiskubre ng mga makabuluhang kanta at tula mula sa iba't ibang musikero at makata? Ang segment na ito ay magsisilbing espasyo para sa iba't ibang pagtatanghal ng mga talento ng ating kababayang Pilipino. Para sa linggong ito, handog namin ang kantang Awit ng Mendiola na isinulat ni Bienvenido Lumbera, pambansang alagad ng sining, dakilang guro at artista ng bayan. Ang Mendiola ay ang kalye papuntang Malacanang. Kaya naman ito ay mainit na lokasyon ng mga protesta at marcha. Ang kantang ito ay tungkol sa malawakang mga protesta sa Mendiola noong sigwa ng unang sangkapat o ng First Quarter Storm ng 1970. Itong pakikinggan natin ngayon ay ang cover ng The General Strike Band na nirelease nila noong Enero ng 2023. Pakinggan po natin. Mabuhay ay langit sa sariling bayan, kung ang sambayan
po si Waynes, lagi niyong maaasahan na maghahandog ng makabuluhang musika, tula at marami pang iba na nagdidiwang ng kulturang Pilipino dito lang sa Radyo Migrante 105.5 FM. Huwag kayong aalis mga kababayan, ipagpapatuloy natin ang interview with Hermie Garcia after the break. Para naman sa ating Pinoy Tayo segment o Pinoy Talakayan at Usapan, mapakikinggan natin ang talambuhay ng ating mga kababayan na migrant workers, international students at iba pa. Kasama natin ngayong linggo ay si Hermie Garcia, one of the co-founders of Philippine Reporter. Welcome po sa Radyo Migrante, Tito Hermie. Nagagalak po kaming makapanayam kayo ngayon. Kung pwede lang po pakibati ang ating listeners at ipakilala nyo na rin po ang inyong sarili. Magandang gabi sa lahat. Ano ba ngayon? Webes. Ako si Hermie Garcia, publisher editor ng Philippine Reporter, isang community newspaper based sa Toronto. At we've been publishing since 1989. Mag-35 years na this year. Sa March, ano? Paano po ba kayo napunta dito sa Canada? At kung gaano na po kayo katagal ngayon dito sa Canada? Napunta kami sa Canada, yung pamilya namin, noong 1984, no? 1984. Panahon pa ni Marcos noon, hindi pa napabagsak si Marcos na 1986 siya bumagsak eh. No, so panahon ni Marcos noon. Kami ni Mila, yung may bahay ko, ay mga journalist noon sa Manila, sa mainstream media, mga reporters kami at saka editors, no? Nasa Business Day siya, reporter siya, diplomatic beat for many years. Ako naman nasa Observer Magazine, isang weekly magazine ng Times Journal, at later on naging freelance journalist ako nung pinagtatanggal kami sa dyaryo kasi nag-organize kami ng union. Kasi ang background namin, mga political detainees kami ni Mila eh. Nung panahon ng martial law, nakulong kami kasi mga aktivista kami noon, no? Kinukulong yung mga aktivista noon. Walang yung po bang pag-aaktivista nyo, no, nabanggit nyo nung una na parte kayo nung sa first quarter storm, active na kayo nung time na yun. Ano po ba yung dahilan kung paano kayo naging aktivista? Ano yung nagtulak sa inyo o ano yung nagpamulat sa inyo? Nung nag-aktivista ko, mga 1966 eh. 19 years old ako noon. 19 years old. Siguro mga sophomore ako sa UP, Diliman. No? Kasi before Diliman, nandun ako sa UP Manila. Pero working student ako noon. Kasi panggabi yung mga college students sa UP Manila eh. Yung pamilya namin, nandun kami sa yung tinatawag na lower middle class, no? Pero anyway, nung first year student ako, doon ako namulat, no? Sa UP. Binabasa ko yung Collegian, yung student newspaper ng UP, University College na newspaper. Ang daming mga political stories, no? Daming aktivista na nagsusulat. Tapos may mga rally na noon, 1966, 65, 66. May mga rally na sa UP at saka sa Congress, ganyan. Ito rin ang gusto kong i-emphasize, no? First quarter storm, 1970. Kasi ang impression natin dyan, kahit sa history, yung mga nagsusulat ng history, first quarter storm, first 3 months of 1970, biglang lumaki ang mga demonstrations. Di bumababa sa 50,000 sa isang rally, no? Kaya tinawag na first quarter storm, first quarter ng 1970. January, February, March 1970.
So, ang tawag, first quarter storm kasi parang storm yung mga rally nun. Ang lalaki. 50,000, 70,000, minsan maabot pang 100,000. Paano nangyari yun, di ba? So, ang impression ng iba, lalo na yung bago pa lang nag-research sa history, parang bigla na lang sumabog out of nowhere. No? Ngayon, ang doon sa mga dumaan doon sa panahon na yon, nakita kung paano nangyari. Hindi naman yung parang parang avalanche eh. Parang nagkaroon ng malaking avalanche na nagkaroon ng storm, ganun. Out of nowhere, bigla na lang. Out of nowhere. Ang nangyari doon, nag-build up yun. Nag-build up years before. 1960s, early 1960s. No? Kasi kung titingnan mo yung history, yung mga progresibong puwersa, kasama na dyan yung mga old leaders ng PKP, no? Yung PKP leadership na huli yan 1950s, early 50s eh. Yung mga Laba, yung mga Tabo, marami yun, ano? Na sila yung nag-lead ng anti-Japanese resistance. 1944. Nung nag-invade ang Japan sa Philippines, na early 1940s, nandito yung mga Amerikano American soldiers sa Pilipinas, no? Dahil nagkagiyera sila, yung Pearl Harbor, in-attack, ganyan. So nagkagiyera sila, Second World War. Ang daming, syempre, history naman natin American colony, di ba? So ang dami ng sundalo ng Amerikano dito noon. May mga wala pang US bases 1947 eh. Anyway, nag-invade ang Japan sa Philippines. Yung mga Amerikano sa unang pasok ng Japan nag-withdraw, di ba? Kaya nga may MacArthur yung sinasabi niyang I shall return. Malis sila iniwan nila yung Pilipinas. So nasakop ng Hapon. Talagang literally, physically, nandun ang Japanese soldiers, Pilipinas. Battalion per battalion, division, ganyan. In the same manner, nag-invade din sila sa China, nag-invade sa kung saan-saan sa Southeast Asia. Para silang Germany, nag-invade naman sa Europe yung Germany. Mga pasista nga eh. So anyway, ang mga Pilipino naiwan na lumalaban sa Hapon. So ang na-organize yung Hukbunang Bayan Laban sa Hapon. Ito yung Filipino Armed Forces Against Japan na nilid ng PKP. Wala pang wala pang NPA noon. NPA 1969 na eh. Sila yung nag-organize ng armed resistance against Japan. No? Lumaki yun. Noong pasurrender na ang Japan, saka bumalik yung magaling na MacArthur. Nakabalik nga siya. Naglabanan sila dun sa Leyte. Pero anyway, yung backbone ng Japanese Imperial Army sa Manila, sa Philippines, ang nag-break niyan yung Hukbalhap, unang bayan laban sa Hapon. Mga Pilipino. Parang panahon ng Kastila, ito yung katipunan eh. Armed resistance against Spain doon. Dito naman, armed resistance against Japanese invasion. Kasi mga Amerikano nawala tumakbo eh. Anyway, saka bumalik ang Amerikano. So sa history, nakasulat yon as liberation of the Philippines by the Americans. And actually, bumalik sila nung pabagsak na yung mga Hapon kasi malakas ang anti-Japanese resistance. Ng bayan laban sa Hapon. Anyway, nangyari noon yung Hukbalhap, nung tapos na yung giyera, kinonvert na
HMB, hukbong mapagpalaya ng bayan. HMB, kinonvert noong PKP from Hukbalahap to HMB. Tapos nagkaroon ng mga negotiation, ganyan. Pinapasuko yung mga Hukbalahap at HMB. Parang peace talks, ganyan-ganyan. Pero nangyari, hindi repress sila, pinagkukulong sila. Mas marami ding pinatay. No? Tapos nahuli yung mga leaders ng PKP, mga Politburo, 1950s. So from 1950s, nahuli yung mga Politburo leaders ng PKP. Bumagsak yung puwersa ng mga progressives, ano? Yung resistance sa American rule, resistance sa rule ng mga Filipino politicians, presidents na tinrain ng mga Amerikano, bumagsak. No? So nagkaroon ng lull, nagkaroon ng ebb, no? So quiet hanggang early 1960s, 10-year period eh. Isa na naman yung yung mga critical sa gobyerno. Nag-umpisa na mag-organize. Nagkaroon ng mga aktivista. Sa mga eskwela, nag-umpisa. Tapos sa mga union, nag-organize na rin, no? Tapos sa mga rural areas, nagiging active na yung mga peasant organizations. No? So nagkasabay-sabay ngayon. Nagkasabay-sabay. Lumalaki yung puwersa ng mga union na progresibo, lumalaki. Kasi ang tawag namin nun sa trade unions. Dilawan dilaw na trade union. Yellow trade unions. Ibig sabihin, hawak sila ng management. So wala talagang independent na labor movement. No? Tapos sa mga magsasaka naman, lumaki na yung mga nagde-demand ng land reform na tunay na land reform. Di wala naman nagawang land reform talaga yung gobyerno magmula nung tinayo nung 1946, so-called independence. So, dumadami na yung mga aktivista na nagiging active na. Tapos, sumasama na yung kabataan. Dumadami na, mga batang-bata, mga teenagers at saka early 20s namumulat na sa mga labor, sa peasant organizations at saka sa mga schools. Kanila naman yung mga communities, mga urban poor ang tawag namin. Maralitang tagalungsod. No? So yan, sabay-sabay na noon. Nagbi-build up. Ang dinaanan namin, mga aktivistang estudyante, yung sa sektor ng estudyante. Ganun nga nag-build up. No? Pero kasi ang isang mahalaga rin, ang panawagan noon, anong tawag dito? Yung unity ng working class at saka peasant class. No? Kasi ito yung pinaka-oppressed pinaka-exploited na classes sa society. No? Tapos, support doon dapat ang student movement. Dahil kung student demands lang, halimbawa, press freedom sa schools, baba yung tuition fee, tapos improve yung content ng curriculum, no? Kasi noon, issue na rin yung colonial education Colonial education, so may colonial education. So anyway, so pagmumulat, no? Sa mga estudyante, sa mga magsasaka, sa mga manggagawa. Kami, ang naranasan namin yung sa sektor ng estudyante. Tapos ang panawagan nga nun, ang kilusang estudyante ay dapat sumuporta sa manggagawa at magsasaka. Hindi pwedeng hiwalay. Kasi pag hiniwalay mo yan, parang ka nakatungtong sa ulap Ang issue mo lang yung mga issue sa school. Sandali ka lang sa school Paglabas mo, either manggagawa ka o magsasaka o burgess o small businessman Hindi ka na estudyante. So parang passing period lang yung pag-estudyante mo. So ang tunay na issues nandun sa palagayan ng manggagawa at magsasaka. Kasi habang buhay silang inaapi.
magsaka, maging manggagawa, kung hindi mabago ang sistema, ang lipunan. So, dyan dapat magsuporta ang estudyante. So, ganun ang orientation namin sa mga schools. Pinaintindihan naman nila kasi saan sila galing na uri. Di ba? Manggagawa at magsasaka. Madali nila maintindihan. Madali nila maintindihan. Kasi karanasan ng pamilya nila. Yung tinatalakay namin. So, ang dali mag-recruit, di ba? Dali mag-ano. So, sabihin na dyan, mga pag-aaral, mga kung ano-ano, mga Congress convention, ganyan. Lumaki na ng lumaki. Nangyayari din pala yun sa mga labor unions. Tinatalakay din yung issue ng yellow labor union at saka yung mga issues ng mababang sweldo, mataas ang bilihin, yung kontrolado ng imperialismo sa ekonomiya, yun ang nagdidikta kung anong economic conditions ng masa. Tapos malaking bahagi ng populasyon ay magsasaka, mga 75%, which is true kasi pagpunta mo sa probinsya, mga magsasaka nandun eh. So ano ang nangyayari doon? Pag nakita mo, hirap din sila, di ba? Kaya nga nung 1969, yung grupo namin na ilang taga-UP, ilang ibang eskwelahan sa Manila, napadala sa Dumaguete. Kasi nga ang panawagan nun sumuporta sa manggagawa at magsasaka, mga estudyante. So, pag namulat ka na talagang todo-todo, makita mo na yung buong kalagayan ng bansa, di ba? So, anong gagawin mo? Pagkatapos ng eskwelahan, makagraduate ka man o hindi, pag wala ka na sa eskwelahan, anong gagawin mo? Magpapa-absorb ka na lang ba sa sistema? Pag mulat ka na, hindi mo tatanggapin yun. So maraming nag-isip, yung tinatawag namin full-time activist na. Ibig sabihin, full-time volunteer ka, wala kang sweldo, wala kang allowance, so kung ano lang yung kaya ng organisasyon, kung ano yung kayang suporta ng masa. Doon ka na lang mabubuhay, pero full-time ka nang nag-organize. As early as 1964, 65, freshman ako noon sa UP Manila. Nakikita na akong malalaking rally sa Congress. Kasi nasa Manila yung UP extension Tapos rally sa Luneta, rally sa Congress, rally sa andami. Pag tinitingnan ko yung mga slogan, nandun na yung land reform, tunay na land reform, tapos yung tunay na trade unionism, ganyan. Tapos yung mga participants galing sa Central Luzon. Pag kinausap mo, saan kayo, galing kami sa Pampanga, galing kami sa Tarlac, galing kami sa ganyan. So mga magsasaka na to, di ba? Tapos yung iba naman galing sa mga factories, mga pagawaan sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, mga union. Tapos may mga estudyante na rin as early as 1964. Kaya nga, nagmimiron-miron kami doon. Kuha kami ng pulyeto, babasahin ng... Gano'n na yung mga issues. Ngayon, lumaki lang ng gusto nung 1970 FQS. Parang nagsama-sama na ng gusto. Tapos yung FQS, very significant yun kasi direct na kay Marcos yung mga rally. Hindi lang issues in general. Ang tawag sa kanya, Chief Puppet. Kaya nga Marcos, Hitler, diktador, tuta. Yung pasista na, tuta pa, diktador pa. So yun ang mga slogans nun. So doon ang diretso na kay Marcos yung FQS. Kaya na-threaten siya ng gusto Doon na siya nag-umpisang magseryoso na planuhin yung martial law Ang issue niya, yun daw left and the right nag-unite daw against him. Yung left, yung mga aktivista,
Yung right, yung mga legal opposition, Liberal Party, ganyan-ganyan. Pero actually, gusto lang niyang extend yung term niya for life. Which, lumabas na gano'n naman pala ang gusto niya talaga, no? Dahil hindi naman siya aalis sa posisyon kung hindi siya pinatalsik, di ba? 14 years of martial law, 20 years total rule niya sa Philippines. 1966 to 1986, di ba? Ngayon, ang term niya dapat hanggang 1973 lang. Last term niya 4 years na presidente. 1 year before that, nagtapos yung second term niya, nag-martial law. So, in power siya hanggang 14 years pa ng martial law for a total of 20 years, 1966 to 1980. Tito Hermie, napakarami na yung natutunan sa inyo ngayong usapan natin. Meron po ba kayong mga huling mensahe para sa mga kabataan ngayon dito sa Toronto, dito sa Canada, na malayo-layo sa inang bayan, na gustong pang mas matutunan yung patungkol sa kasaysayan ng ating bansa? Anong pong maipapayo sa kanila? Tulungan natin ang kababayan natin, mga aktivista doon, mga hinaharas, kinukulong, kasi sila yung mga lumalaban para sa bayan. Sila yung mga bagong katipunan, no? Yung katipunan, nasa history natin yan, pinaglaban yung bayan para lumaya laban sa kolonyalismong Kastila. Nagpuntang Europa yan para i-organize yung mga para sa reforma sa Pilipinas, di ba? Naglabas sila ng mga dyaryo ng solidaridad, etc. Pero kung isipin mo, ilang years lang yon. Pinagkukulong na sila, tapos nag-umpisa na yung katipunan, gano'n. Tayo, matagal na tayo dito. Ilang dekada na natin ginagawa, di ba? Huwag nating maliitin yung mga nagagawa natin kasi yan ang magbabago ng lipunan. Kahit na ganong kaliit yan, pag pinagsama-sama yan, mapakalakas na puwersa. Ayun, napakagandang punto. Maraming salamat po, Tito Hermie, sa inyong oras. Napakaraming natutunan namin ngayon. At sana po ay makapanayam kayo ulit sa susunod na mga episode dito sa Radyo Migrante. Salamat po. Maraming salamat din at congratulations sa mga ginagawa nyo para sa bayan. Itong Radyo Migrante at ang mga nagpapatakbo nito. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating Pinoy Talakayan at Usapan o Pinoy Tayo. Nakikinig kayo dito lamang sa Radyo Migrante ng Vibe 105.5 FM. At syempre, to stay updated sa happenings sa ating community, narito ang ating event at announcement. Sa January 24 mula 6 p.m. to 8 p.m., sumama sa isang workshop na organized by the Toronto chapter of SURJ or Show Up for Racial Justice. Ang tema ng workshop ay Introduction to the Palestinian Liberation Struggle, and it will be facilitated by 2 members of Palestinian Youth Movement or PYM. At ito po ay online. So sali na. To register, bisitahin ang socials ng SURJ Toronto. Interesado ba kayo na maging bahagi ng Radyo Migrante? Halina't sumali sa Radyo Migrante Collective. There are open positions for new researchers, scriptwriters, co-hosts, editors, and social media coordinators. And to learn more from our past and future episodes, just check us out on Instagram, Facebook, YouTube, and Spotify. Sulat niyo lang ang Radyo Migrante Toronto sa search bar. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante. Ipagpapatuloy natin ito next week kung saan pag-uusapan natin ang mahigit 75 taong pakikibaka ng mga Palestino laban sa pananakop ng Israel sa Palestine. Muli, sana po ay marami kayong natutunan sa isang oras na pinagsaluhan natin. Please be kind to yourself and enjoy the rest of your day.
Padayon mga karadmig para sa progresibong politika at pagbabago. Sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, kay Hermie Garcia, kay Carl Ramirez para sa kantang Migranteng Pilipino. At higit sa lahat, sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing linggo mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod mga kababayan, muli Mabuhay po kayo at mabuhay ang Bayang Pilipinas!